Your reign is over. My reign has just begun. Dracarys. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy, drama television season 6 series na tinatawag na Game of Thrones. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Aceret Alvere, Jan Estomagyo, JB Resurrection, Ezra Monica Golonan, Calax Gavanjano, Dark Nero, IC Romero from Taguig City, Casey Ortega from Isabela, James Demel from Cebu, John Rangel Araza and Mary Jane from Villarreal National High School, John Paul Redoblado from Sibonga, Cebu, May Fugo from Saudi Arabia, Michael John Galladona from San Antonio Funeral, Romnick John Asupan from Iloilo City, The Kings from Talusa Village, Davao City, Tintin Daulong from Barangay 27 Bacolod City, at Zebder Jake Zendrea Jane Opeña from Caloocan City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Season 6 nagsisimula nang marinig ni Davos ang mahinang pag-iyak ni Ghost at makita ang malamig at walang buhay na katawan ni Jon sa nyebe. Tinutulungan siya ni Ned at ng ilang loyal kay Jon para maipasok ang katawan sa loob, at sumama rin si Melisandre. Inamin ni Alliser sa lahat ng mga lalaki na siya ang pumatay sa kanilang Lord Commander, pero sinabi niyang ginawa niya ito para protektahan ang Night's Watch. Ayon sa kanya, sisirain daw ni Jon Snow ang Night's Watch. Si Davos at ang iba pa ay nagkandado ng pinto habang si Ed ay nagmamadaling sumakay para hanapin ang mga wildling. Si Ramsay naman ay nagluksa sa pagkamatay ni Miranda sa pamamagitan ng pagpapakain ng bangkay nito sa kanyang mga aso. Binati siya ni Roose dahil natalo niya si Stannis, pero idinagdag nitong dahil wala na si Sansa, hindi na makakagawa si Ramsay ng tagapagmana. Umaasa siyang makapanganak ang kanyang asawa ng isang anak na lalaki. Samantala, sina Sansa at Theon ay hinahabol ng mga sundalo ng Bolton at nagkubli sa tabi ng isang natumbang puno. Natagpuan sila ng mga sundalo, ngunit nasadyap sila ni Brienne at Podrick, na tinuturuan ni Brienne kung paano lumaban. Pinatay nila ang mga sundalo, at inialok muli ni Brienne ang kanyang serbisyo kay Sansa, at ngayon ay tinanggap na siya ni Sansa. Si Cersei, na maiksi pa rin ang buhok, ay nakarinig na bumalik na si Jaime at nagmamadaling salubungin ang kanilang anak, pero labis siyang nalungkot nang makita niyang bangkay na ang dala ni Jaime. Nalaman naman ni Doran ang tungkol sa pagkamatay ni Myrcella, kaya sina Tyrion at Ellaria ay pinatay sina Areo at Doran. Nakagugulat na walang ginawa ang mga bantay ng Dorne para pigilan sila, na nagpapakitang iba ang tunay nilang pinapanigan. Samantala, sina Obara at Nymeria ay pinatay si Trystane, na tuluyang naglagay kina Ellaria at sa mga anak niya bilang bagong mga pinuno ng Dorne. Sina Tyrion at Varys ay naglalakad sa mga kalsada ng Meereen nang madiskubre nilang sinunog ng kung sino ang lahat ng barko ni Daenerys, ibig sabihin ay hindi siya makakapunta sa Westeros sa ngayon. Natagpuan naman ni Jorah at Daario ang mga bakas ng Dothraki at nakita nila ang singsing ni Daenerys. Hinala nilang dinukot siya at buhay pa. Samantala, dinala si Daenerys kay Khal Moro, na inakala siyang isa na namang babaeng matutulog siya. Ngunit sinabi ni Daenerys na asawa siya ni Khal Drogo, kaya napilitan siyang igalang ito dahil bawal makipagtalik sa balong iniwan ng isang Khal. Hiniling niya kay Khal Moro na ihatid siya pabalik kay Meereen kung saan bibigyan daw ito ng gantimpalang 1,000 kabayo. Pero dahil isa siyang balo ng isang Khal, obligado siyang manirahan kasama ng ibang mga byuda habang buhay. Samantala, si Arya na bulag pa rin ay namumuhay bilang pulubi, umaasa lang sa pandinig para malaman ang nangyayari sa paligid. Nagulat siya nang matagpuan siya ng Waif at bigyan siya ng pamalo para lumaban. Agad siyang inatake ng Waif at inutusan siyang lumaban, pero hindi makapagpatama si Arya.
Dahil hindi siya makakita, iniwan siya ng Waif at sinabing magkikita sila ulit kinabukasan. Lumapit si Alistair kay Davos at sa iba pa, nangakong hindi sila sasaktan kung susuko sila bago dumilim, at papayagan daw si Davos na bumalik sa timog bilang malayang tao. Pero alam ni Davos na kapag binuksan nila ang pinto, papatayin silang lahat, kaya naisip niyang ang tanging pag-asa nila ay si Melisandre. Ngunit ikinulong ni Melisandre ang sarili niya sa isang silid, wasak ang pananampalataya dahil sa mga nangyari. Naghubad siya at tinanggal ang kanyang kwintas, at doon lumitaw ang tunay niyang anyo, isang napakatandang babae, hindi malaman kung gaano na talaga siya katanda. Pagbukas ng susunod na episode, kasama ni Bran at ng Three-Eyed Raven sa isang alaala sina Ned, Benjen, at Lyanna na noong sila ay mga bata pa. Nakita rin nila ang batang si Hodor, na ang tunay na pangalan ay Willis, at kaya pang magsalita ng malinaw habang nagtatrabaho bilang stable boy. Gusto pa sanang manatili ni Bran, pero hinatak siya ng Three-Eyed Raven paalis sa alaala, sinasabing kapag masyado siyang nagtagal sa mga ito, malulunod siya. Ikinwento ni Bran kay Hodor ang nakita niya at tinanong kung ano ang nangyari at bakit siya naging Hodor. Malungkot na, Hodor, lang ang naisagot ni Hodor. Pagsapit ng gabi, naubusan na ng oras si Davos. Sinimulan ng wasakin ni Marsh ang pinto, pero bago pa nila mabuksan, binasag na ng mga wildling ang main gate at rumaga sa sina Ed, Tormund, at ang kanilang hukbo. Nabitawan ng mga miyembro ng Night's Watch ang kanilang mga sandata, at napilitang sumuko si Alistair. You fucking traitor. The only traitors here are the ones who shoved their knives into their Lord Commander's heart. Inutusan ni Ed na ikulong sina Alistair at ang iba pang mga nag-aklas. Inayos naman ni Tormund ang paghahanda para sa pagsunog sa katawan ni Jon. Sinubukan ni Cersei na dumalo sa libing ni Myrcella, pero nalaman niyang ipinagbawal ni Tommen na umalis siya sa Red Keep. Kahit kaya siyang ipagtanggol ni Gregor at kayang patayin ang lahat ng sundalong hamarang sa kanya, pinili pa rin niyang bumalik. Ipinagtapat ni Tommen kay Jaime na hindi niya gustong makita siya roon dahil nahihiya siya sa sarili niya matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Cersei. Sinisisi niya ang sarili dahil wala siyang nagawa para pigilan iyon. Sa kabila nito, hinikayat siya ni Jaime na kausapin ang ina niya. Habang nag-uusap sila, pumasok ang High Sparrow sa Sept. Tinakat siya ni Jaime dahil sa ginawa niya kay Cersei. Tinatanong kung anong hatol ang nararapat sa kanya matapos ang lahat ng kasalanang nagawa niya para mailigtas ang maraming buhay. Dumating ang Faith Militant para tulungan ang High Sparrow, at sinabi nitong sa kapangyarihan nila, kaya nilang pabagsakin ang isang buong kaharian. Humingi ng tawad si Tommen kay Cersei dahil pinigilan niya itong dumalo at dahil sa lahat ng nangyari sa kanya. Nakiusap siyang turuan siya nitong maging matatag. Habang hinahanap nila ang mga taong nagsunog ng mga barko, nalaman ni Tyrion na nasakop na uli ng mga alipin ang Yunkai at Astapor. Napagtanto niyang kakailanganin nila ang mga dragon ni Daenerys kung gusto nilang mapanatili ang Meereen. Nagpasya si Tyrion na puntahan sina Rhaegal at Viserion mag-isa at nagawa niyang makuha ang tiwala ng mga ito. I'm friends with your mother. I'm here to help. Don't eat the help. Inialis ni Tyrion ang mga tanikala ng mga dragon habang ikinukwento niya na minsan humiling siya sa kanyang tiyuhin ng isang baby dragon sa kanyang name day, pero hindi siya mabibigyan dahil lahat ng dragon noon ay nawala na. Muling hinarap ni Arya ang Waif at muli siyang natalo. Nagpalo siya sa kawalan hanggang sa abutan siya ni Jaqen. Tinanong siya nito, "Sino ka?" Tinukso siya ni Jaqen na bibigyan siya ng tahanan, pagkain, at ibabalik ang kanyang paningin kung aaminin niyang siya si Arya. Pero sagot ni Arya, "A girl has no name." Pumasa siya at sumunod kay Jaqen pabalik sa templo. Iminungkahi ni Ramsay na posibleng papunta si Sansa sa Castle Black at humiling siyang pamunuan ang isang maliit na puwersa para sakupin ang kastilyo at patayin si Jon. Tutol si Roose sa ideyang ito, dahil ang pagpatay sa Lord Commander ng Night's Watch ay magbibigay sa kanila ng maraming kalaban sa Hilaga. Habang nag-uusap sila, dumating si Maester Vulcan dala ang magandang balita, nanganak na si Walden ng isang batang lalaki. Tiniyak ni Roose kay Ramsay na siya pa rin ang panganay. Pagkasabi nito, bigla siyang pinatay ni Ramsay. Inutusan ni Ramsay si Vulcan na magpadala ng mga uwak sa lahat. Ipinalalabas na nalasan si Roose ng kanilang mga kaaway. Hiningi rin niyang makita si Walda at ang kanyang bagong silang na kapatid, at sinabi niyang gusto raw silang makausap ni Roose sa lugar kung saan nila pinananatili ang mga Hound. Binuksan niya ang lahat ng kulungan at inamin na pinatay niya si Roose.
Pagkatapos, inutusan niya ang mga hound na patayin sina Walda at ang sanggol. Sinabi naman ni Brian kay Sansa na buhay pa si Arya, pero hindi niya alam kung ano ang nangyari rito. Plano nilang hanapin si Jon sa Castle Black pero nahihiya si Theon na sumama dahil sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Nagpasya siyang umuwi na lang at pinahiram siya ni Sansa ng isang kabayo. Pagbalik sa Iron Islands, sinalubong si Balon Greyjoy ng matagal nang nawawala at baliw niyang kapatid na si Euron Greyjoy, na agad siyang pinatay sa pamamagitan ng paghahagis sa kanya mula sa tulay. Sayang at hindi ito nasaksihan ni Stannis. Nangako si Yara na ipaghihiganti ang pagkamatay ng ama, hindi niya alam na si Euron pala ang salarin. Pero dahil isa siyang babae, hindi niya pwedeng direktang manahin ang trono. Kaya kailangan nilang pumili ng bagong pinuno sa pamamagitan ng tinatawag na Kingsmoot. Lumapit si Davos kay Melisandre at tinanong kung may alam ba siyang mahika na kayang ibalik si Jon mula sa kamatayan. Sinabi niyang meron, pero hindi na raw niya maramdaman ang Lord of Light. Pinatataguli ni Davos ang pananalig niya, sinasabing ginawa niya itong mananampalataya kahit sino pa siya. Dahil dito pumayag si Melisandre na subukan. Nilinis niya ang katawan ni Jon at sinubukang gampanan ang ritual para buhayin siya. Nabigo siya, at malungkot na umalis ang lahat sa silid. Ngunit biglang nagising si Jon. Bumalik si Davos at nakita siyang bumangon mula sa mesa, gulat na gulat habang tinitingnan ang mga sugat ng saksak sa kanyang dibdib. Pumasok si Melisandre at tinanong nila kung ano ang nakita niya sa kabilang buhay. Sagot ni Jon, wala siyang nakita. Sinabi ni Melisandre na ibinalik siya ng Lord of Light para sa isang dahilan, at si Stannis ay hindi ang prinseng ipinangako. Si Jon ang tinutukoy. I did what I thought was right, and I got murdered for it. And now I'm back. Why? Nagpakita si Jon sa kanyang mga tauhan suot ang uniforme ng Lord Commander, at tiningnan siya ng mga ito na para bang isa siyang Diyos. Bilang parusa sa pagpatay sa kanilang Lord Commander, hinatulan ni Jon ng kamatayan sina Alliser, Yarwa, Marsh, at Olly. Tinanggap ni Alliser ang kanyang kapalaran ng may dangal, sinasabing uulitin pa rin niya ang lahat kahit alam niya ang magiging wakas. Si Olly ay hindi nagsalita, na siya namang lalo pang nagpasakit sa puso ni Jon. Pinutol ni Jon ang lubid at binitay sila. So ang sawi at pagod sa lahat, itinalaga niya si Ed bilang acting Lord Commander at nagbitiw siya sa Night's Watch. My watch is ended. Habang naglalayag papuntang Old Town, ipinagtapat ni Sam kay Gilly na hindi tumatanggap ng mga babae ang Citadel, kaya kailangan muna niyang dalhin ito sa kanilang tahanan sa Hornhill. Sinabi niyang aalagaan siya ng pamilya niya. Nagalit si Gilly noong una, pero naunawaan niyang kailangan talaga itong gawin ni Sam. Pinapanood naman ni Bran at ng Three-Eyed Raven ang isa pang alaala, panahon nang dumating ang batang si Ned Stark, si Howland Reed na ama ni Mira, at 4 pang kasama sa Tower of Joy sa Red Mountains ng Dorne sa kasagsagan ng rebellion ni Robert. Sinalubong sila ni Sir Arthur Dayne at Sir Gerald Hightower. Sinabi ni Arthur na iniutos ni Rhaegar na bantayan nila si Lyanna sa tore. Hiniling ni Ned na sabihin nila kung nasaan ang kapatid niya, at nagsimula ang laban. Hanggang sa huli, sina Arthur at Ned na lang ang natira. Agad na nadepensahan ni Arthur si Ned, at nagulat si Bran dahil lagi raw sinasabi ng ama niya na siya ang nanalo sa labang iyon. Lumabas na buhay pa pala si Howland at sinaksak niya si Arthur sa likod, at doon nakapagbigay ng huling tama si Ned. Narinig nilang sumisigaw si Lyanna mula sa loob ng tore, kaya tumakbo si Ned papasok. Gusto pang makita ni Bran ang susunod na mangyayari, pero sabi ng Three-Eyed Raven, sa susunod. Tinawag ni Bran ang pangalan ng kanyang ama. Huminto si Ned at napalingon, na para bang narinig siya, pero wala naman si Bran doon. Nagpatuloy si Ned paakyat. Gusto nang malaman ni Bran kung ano ang nasa loob ng tore, pero sabi ng Three-Eyed Raven, mas mahalagang matutunan niya muna ang lahat ng kailangan para maging siya. Samantala, inimbitahan si Daenerys na harapin ang Dashcall Inn, ang konseho ng mga balo ng mga Khal. Naalala siya ng pinakamatanda sa kanila mula nang kainin niya ang puso ng kabayo noon. Sinabi nitong nagtipon ang mga Khal sa Vaes Dothrak para pagdesisyonan kung aling mga lungsod ang lalapastanganan at aalipinin. Doon din nila pag-uusapan kung ano ang gagawin kay Daenerys, at malaki ang posibilidad na hindi magiging maganda ang kalalabasan para sa kanya. Habang nangyayari ito, may mabuting pag-uusap si Varys sa isa sa mga prostituteng tumulong sa Sons of the Harpy.
Doon niya nalaman na ang mga slave master mula sa Yunkai, Astapor, at Volume Antes ang nagpopondo sa Sons of the Harpy. Iminungkahi ni Grey Worm na sakupin muli ang mga lungsod gaya ng ginawa nila noon, pero sinabi ni Tyrion na kapag ginawa nila iyon, walang matitirang magtatanggol sa Meereen. Napagtanto nilang ang tanging paraan para talunin ang Sons of the Harpy ay habulin at paksain sila. Kaya inutusan nila si Varys na ipadala ang kanyang mga little birds upang maghatid ng mensahe sa bawat pinuno. Hinarap na rin ni Tommen ang High Sparrow, hinihinging payagan si Cersei na bisitahin ang libingan ni Myrcella. Pero tumanggi ang High Sparrow dahil hindi pa nagaganap ang paglilitis ni Cersei. Sa huli, pinaurong ni Tommen ang kanyang mga bantay at unti-unti siyang napasailalim sa panghihikayat ng High Sparrow tungkol sa pananampalataya at sa kahalagahan ng ina, inihahambing ito sa pagmamahal ni Cersei sa kanya. Nagpapatuloy naman ang wave sa pagsasanay kay Arya, at nagsisimula nang makakita si Arya kahit nakapikit o walang paningin. Sa wakas, nakakalaban na siya ng maayos. Matapos niyang mapasa ang bawat pagsubok, pinainom siya ni Jaqen mula sa balon. Sa halip na mamatay, bumalik ang kanyang paningin. Who are you? No one. Nakipagkita si Small John Umber kina Ramsay at Harold Karstark upang pag-usapan ang pagbuo ng alyansa laban kay Jon. Ang House Umber ang pinakamalapit na bahay sa Wall at natatakot silang unang atakihin ng wildlings. Pero wala raw katapatan si Small John kay Ramsay, kay Roose lang. Tumanggi siyang lumuhad. Para ipakita ang kanyang katapatan, naghandog siya ng regalo kay Ramsay, sina Osha at Rickon. Pinatunayan niyang si Rickon iyon sa pamamagitan ng ipinugot na ulo ng Direwolf ni Rickon. Welcome home, Lord Stark. Dumating si Sansa sa Castle Black at sa wakas ay nagkita uli sila ni Jon. Hinikayat niya si Jon na bawiin ang Winterfell mula sa Boltons, pero pagod na si Jon sa mga digmaan. Naiinis na, sinabi ni Sansa na kukunin niya ang North kahit hindi siya samahan ni Jon. Natanggap ni Jon ang isang liham mula kay Ramsay, sinabing trinidor daw si Jon sa North dahil pinayagan niya ang mga wildling na tumawid, at hawak daw niya ngayon si Rickon. Gusto niyang ibalik ni Jon si Sansa kapalit ng buhay ni Rickon. Kung hindi, papatayin niya ang bawat wildling at sino mang mahal ni Jon. Inihayag ni Sansa na may 5,000 tauhan si Ramsay, habang sila ay may humigit kumulang 2,000 lang, malayong malayo sa patas na laban. Naniniwala si Sansa na kung pangungunahan ni Jon ang North bilang huling anak ni Ned Stark, marami ang sasama sa kanila. Pumayag si Jon. Samantala, inimbitahan ni Ramsay si Osha sa kanyang silid at sinubukan nitong akitin siya tulad ng ginawa niya kay Theon. Pero hindi ganoon kaamo si Ramsay at pinatay niya si Osha bago pa siya makaganti. Si Tyrion naman ay nagayos ng pagpupulong kasama ang mga kinatawan mula sa Astapor, Yunkai, at Volume Antes. Alam niyang hindi mawawala ang pagkaalipin ng isang iglap, kaya binibigyan niya sila ng 7 taon para wakasan ang gawing ito. Kapalit nito, puputulan nila ang lahat ng pondo at tulong para sa Sons of the Harpy. Habang niluluwagan niya ang usapan tungkol sa mga babaeng alipin para sa bawat isa sa kanila, hinarap si Tyrion ng mga dating alipin, tumututol sa ganitong kasunduan. Tutol din sina Grey Worm at Missy. Pero nang tanungin ang opinyon nila tungkol sa negosasyon, napilitan silang suportahan si Tyrion. Nang sila na lang, binalaan ni Grey Worm si Tyrion na gagamitin siya ng mga ito kapag sinubukan niyang gamitin sila. Pinayagan na ng High Sparrow si Marjorie na makita ang kapatid niyang si Loras, na nagsisimula ng mabasag dahil sa pahirap at pagkakakulong. Napagtanto niya na ginagamit ni High Sparrow si Loras para pahinain siya, kaya sinabi niyang manatili itong matatag, paalala na siya ang kinabukasan ng kanilang angkan. Sinabi ni Tommen kay Cersei na malapit nang mangyari ang Walk of Atonement ni Marjorie. Dahil dito, agad itong ipinaalam ni Cersei kay Aenna. Nang gilala si Aenna, at iminungkahi naman ni Jaime na utusan ni Aenna ang hukbo niya, ang pangalawang pinakamalaki sa Westeros, para lusubin ang Sept of Baelor at tapusin ang mga Sparrow. Pumapayag si Kevin dito, desperadong mabawi ang anak niyang si Lancel. Bumalik si Theon sa Pike at nadatnan niya si Yara na galit pa rin sa kanya dahil hindi siya sumama nang subukan siyang sagipin. Men died trying to rescue you. Good men, my men. Inakusahan ni Yara si Theon na bumalik lang para agawin ang trono, pero tiniyak ni Theon na doon lang niya nalaman ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang ama nang dumaong siya. Nakiusap siyang tulungan si Yara na pamunuan ang Iron Islands at suportahan ang paghahabol nito sa Kingsmouth. Dumating sina Jorah at Daario sa Vast Dothrak at inalis ang kanilang mga sandata bago pumasok, pero nang ibigay ni Daario ang paborito niyang kutsilyo, aksidente niyang nakita ang grayscale ni Jorah. You know what happens? I know what happens.
Pumasok sila sa lungsod sa gabi at natagpuan si Daenerys. Sinabi nilang naroon sila para iligtas siya, pero mayroon siyang ibang plano na matutulungan nila. Dinala ng mga Khal si Daenerys sa templo at doon nila pagpapasyahan ang kapalaran niya. Pagod na sa kanilang pagtatalo kung sino ang may karapatang magdesisyon para sa kanya, idineklara ni Daenerys na mas mahusay siyang pinuno kaysa sa kanilang lahat na pinagsama-sama sa pamumuno sa mga Dothraki. Tinuwanan siya ng lahat, kaya itinumba ni Daenerys ang 3 banga, sinilaban ang buong kubol, at pinatay ang mga Khal. Lumabas siya mula sa apoy ng hubad at walang kahit anong pinsala, gaya ng nangyari noong sinunog niya ang katawan ni Drogo. Lumuhad ang mga Dothraki, kasama sina Jorah at Darius, sa harap ng kanilang kalisi. Nakatanggap si Sansa ng sulat mula kay Littlefinger na nagsasabing nakuha na niya ang Knights of the Vale para tumulong sa kanilang laban at kasalukuyan silang nakaistasyon sa Maukelan. Hindi ito pinansin ni Sansa at pinilit si Littlefinger na aminin na alam nitong aabusing at bubugbugin siya ni Ramsay. Humingi siya ng tawad sa lahat pero hindi na siya pinaniniwalaan ni Sansa at ayaw na niya itong makita kailanman. Bago ito umalis, sinabi niya kay Sansa na nabawi na ng Tully ang Riverrun at dapat niya itong kunin bilang kakampi sa lalong madaling panahon. Pinag-usapan ni Jon at ng iba ang estratehiya kung paano mababawi ang Winterfell. Nasa panig ni Ramsay ang Umbers at Karstarks, habang iminungkahi ni Davos na kunin nila ang House Manderly. Pero bago iyon, nagpasya si Jon na tipunin ang 20 iba pang mga bahay na tapat pa rin sa House Stark. Habang nagpapadala naman si Sansa kay Brienne para kunin ang House Tully, nagpaalam si Jon kay Ed, at nagsimula ng umalis ang bawat isa para sa kanilang mga tungkulin. Binigyan ni Jaqen si Arya ng bagong misyon, isang aktres na si Lady Crane, na ginagampanan si Cersei sa isang dula tungkol sa War of the Five Kings. Sinabi niya na ito ang pagkakataon ni Arya para patunayan ang sarili. Naisip ni Arya kung paano may lalagay ang lason sa rum nito at humiling kay Jaqen na gumamit ng isa sa mga mukha. Sabi niya, hindi pa siya handa. Tinanong ni Arya kung sino ang nag-utos na ipapatay si Lady Crane, pero hindi siya sinagot. Nagsimula ang Kingsmoot at humarap si Yara para angkinan ang trono. Marami ang tumututol dahil wala pang babae na nag-angkin ng trono, pero lumapit si Theon at ipinatanggol ang karapatan ni Yara. And she is your rightful ruler. You know what she is. She is a Reaver. We will find no better leader. This is our queen. Ngunit lumapit si Euron at inangkin din ang trono. Napagtanto ni Yara na siya ang pumatay sa kanilang ama, at hindi ito itinanggi ni Euron. Sinabing ginawa niya iyon para mailigtas ang Iron Islands. Balak niyang bumuo ng napakalaking Iron Fleet at ibigay ito kay Daenerys, kasama na siguro ang kung ano pang extra. Pumanig ang lahat kay Euron at ginawa siyang Panginoon ng Iron Islands. Nang mapagtanto nilang papatayin sila ni Euron, tumakas sina Theon at Yara dala ang pinakamagagandang barko ng Iron Fleet. Nagpapasalamat si Daenerys kay Jorah at gusto niya itong bumalik, pero sa wakas inamin ni Jorah ang tungkol sa kanyang grayscale at na hindi na siya maaaring bumalik. Inamin niya ang pagmamahal niya para kay Daenerys at nagpaalam. Habang umaalis siya, kunwari siyang sinermonan ni Daenerys dahil aalis itong hindi pa ina-approve, at iniutos na humanap siya ng lunas at bumalik sa kanya. When I take the Seven Kingdoms, I need you by my side. Habang natutulog ang lahat, hindi mapigilan ni Bran na pumasok sa isa pang bisyon. Napunta siya sa gitna ng hukbo ng mga White at humarap ng direkta sa Night King. Hinawakan siya ng Night King at bumalik siya sa realidad. Ipinaliwanag ng Three-Eyed Raven na kaya na silang mahanap dahil namarkahan si Bran. Sinabi niyang kailangan na nilang umalis ngayon at panahon na para maging bagong Three-Eyed Raven si Bran. Nagsimula ang paglipat ng kapangyarihan habang nag-iimpake sina Mira at Hodor. Hindi nagtagal, lumamig ang hangin, dumating na ang Night King. Sinira niya ang harang at sinubukan ng Children of the Forest na pigilan siya. Sinubukan ni Mira na gisingin si Bran, pero nasa bisyon pa rin ito kasama ang Three-Eyed Raven. Pinapanood ang lolo niyang si Rickard habang papunta sa King's Landing. Pumasok ang mga White sa kuweba at sumisigaw si Mira kay Bran na magising. Narinig ni Bran si Mira at hinati ang kanyang kamalayan, na natili sa alaala habang sabay na kinokontrol si Hodor sa kasalukuyan.
Napatay si Summer habang tumatakbo sila palabas ng kuweba. Natagpuan ng Night King ang Three-Eyed Raven at pinatay ito, dahil ito ang pinakamalaking banta, ang nagtataglay ng buong alaala ng Westeros. Nakarating sina Hodor at Mire sa dulo ng kuweba at nakakita ng pinto. Binuksan iyon ni Hodor at nakalabas si Mire kasama si Bran, pero napakalakas ng dagsa ng mga White at napilitang hawakan ni Hodor ang pinto habang tumatakbo si Mire at paulit-ulit na sumisigaw, "Hold the door." Sa alaala, narinig ni Willis ang sigaw ni Mira, habang nakikita ang sarili niyang nag-aalay ng buhay sa hinaharap para hawakan ang pinto. Nagkaroon siya ng seizure at sumisigaw din ng, "Hold the door." Inialay ni Hodor ang kanyang buhay para hawakan ang pinto habang bumabasag ang mga White, at ang paulit-ulit na sigaw niyang, "Hold the door," ay unti-unting naging isang pamilyar na salita, Hodor. Hold the door! Hold the door! Hold the door! Hold on! Hold on! Hold on! Sasabihin ko na ng diretsyo, ito ang pinakalungkot na pagkamatay sa buong palabas. Patuloy na hinahabol ng mga White sina Mira at Bran, at tuluyan ng naging bagong Three-Eyed Raven si Bran. Hindi na kayang iligtas ni Mira si Bran at tinanggap na niya ang kanilang kapalaran, nang bigla silang mailigtas ng isang hindi kilalang nakasakay sa kabayo. Come with me, now! Isinakay sila nito at mabilis na tumakas. Dinala sila sa ligtas na lugar at dito niya inamin na siya si Benjen. Ikinwento niyang tinamaan siya ng espada ng White Walker, pero natagpuan siya ng Children of the Forest at pinigilan siyang maging white sa pamamagitan ng pagsaksak ng dragon glass sa puso niya, sa parehong paraan kung paano nila unang nilikha ang Night King. Inutusan niya si Bran na pag-aralan at kontrolin ang kapangyarihan niya bilang Three-Eyed Raven dahil babalik ang Night King para sa kanya, at kapag hindi siya handa, magiging katapusan nila. Dumating sina Sam at Gilly sa Hornhill at sa wakas, nakilala natin ang pamilya ni Sam. Tinrato si Gilly na parang isang tunay na babae habang pilit itinatago ni Sam na isa siyang wildling, dahil kasing tindi ng galit ni Randyll Tarley sa mga wildling ang galit niya kay Sam. Sa hapagkainan, ipinakita ni Randyll ang matinding pagkadismaya niya kay Sam, umaasang ginawa na sana siyang tunay na lalaki ng Night's Watch. Sinabi ni Gilly na napatay ni Sam ang isang Den at isang White Walker sa norte ng Wall. Pinahintulutan sina Gilly at Baby Sam na manatili sa Hornhill, pero ipinagbawal kay Sam na muling tumapak doon. Nagpaalam na siya, pero nagbago ang isip niya at dinala sina Gilly at Baby Sam papunta sa Citadel, hindi bago niya tanggayan ang Valyrian Steel Sword ng pamilya, ang Heartsbane. Pinayagan ng High Sparrow si Tommen na makita si Margaery bago magsimula ang Walk of Atonement nito. Masayang-masaya silang magkita, pero napansin ni Tommen na parang iba na ang kilos ni Margaery, na tila tuluyan ng niyakap ang bagong relihiyon. Inamin niya na noong tumutulong siya sa mahihirap at may sakit, hindi iyon totoo. Ginawa lang niya iyon para magmukhang mabuti sa mata ng iba. Ayaw na raw niyang maging ganoong klaseng tao. Ayon sa plano, pinangunahan ni Jaime at Mace ang mga sundalo ng Tyrell at pinigilan ang Walk of Atonement ni Margaery. Ipinag-utos ni Jaime na palayain sina Margaery at Loras, pero sinabi ng High Sparrow na wala siya sa posisyong gawin iyon. Gayunman, kinansela niya ang Walk of Atonement dahil mayroon na raw siyang na-convert sa kanilang pananampalataya. Ipinahayag ni Tommen ang isang bagong panahon ng pagkakaisa, isang banal na alyansa sa pagitan ng korona at ng pananampalataya. Tinanggal ni Tommen si Jaime bilang Lord Commander ng Kingsguard at iniutos sa kanya na bawiin ang River Run. Samantala, galit na galit si Walder Frey dahil nakuha ulit ng kalaban ang River Run, kaya nagplano siyang makipagkasundo sa mga Tully sa pamamagitan ng pagbabalik ng bihag niyang si Edmure, na hawak niya mula pa noong Red Wedding. Nalaman ni Arya na gusto ni Bianca na mamatay si Lady Crane, pero nilagyan pa rin niya ng lason ang rum. Habang paalis na siya, pinigilan siya ni Lady Crane, na nakilala siya mula sa mga nakaraang palabas. Inakala nitong gusto ni Arya maging aktres tulad niya at nag-usap sila tungkol sa dula at sa pag-arte. Naging malapit si Arya sa kanya at pinigilan siyang inumin ang rum. Ibinunyag niya na gusto siyang ipapatay ni Bianca, saka umalis. Hindi niya alam, nakita ng Waif ang lahat. Kinuha ni Arya si Needle mula sa pinagtaguan nito at nagtago. Sinabi ng Waif kay Jaqen na nabigo na naman si Arya, at iniutos ni Jaqen na patayin na niya ito. Papunta pabalik si Daenerys sa Meereen kasama ang Dothraki nang mapansin niya ang kakaibang hangin. Iniwan niya ang mga ito para imbestigahan, at bumalik siyang nakasakay sa ganap ng lamaking si Drogon.
Hano kay sendo trakoy! Hano kag ieri ieri! Pinili niya ang Dothraki upang sumama sa kanya sa pagkuha ng Iron Throne, at sabay-sabay silang sumigaw ng pagsang-ayon. Sa pagsisimula ng susunod na episode, ilang mga taga-nayon ang nagtatayo ng isang sept na pinamumunuan ni Septon Ray. Naghahakot sila ng napakalalaking troso, pero makikita natin ang isang higanteng lalaki na may bitbit na isang troso ng mag-isa. Pagharap niya sa kamera, si Sandor pala, nakaligtas sa pakikipaglaban kay Brian. Natagpuan siya ni Ray noong naghihingalo siya at iniligtas ang buhay niya. Nanatili siya sa grupo dahil nag-alok sila ng kapayapaan mula sa magulo niyang buhay at dahil kailangan nila ang tulong niya. I reckoned you were gonna die by the time I loaded you on the wagon, but you didn't. Now, I reckon you die a dozen more times over the next few days, but you didn't. What kept you going? Hate. Dumating isang araw ang tatlong lalaki mula sa Brotherhood para perahin sila para sa kanilang layunin, pero umalis din nang makita nilang wala namang mapapala. Binalaan ni Sandor si Ray na babalik ang mga iyon kaya dapat silang lumaban, pero tumanggi si Ray, sawa na siya sa pakikipagdigma. Habang mag-isa si Sandor na naghahakot ng kahoy, narinig niya ang mga sigaw mula sa kampo. Pagbalik niya, lahat ay patay na at si Ray ay nakabitin. Kinuha niya ang isang palakol at naglakad para hanapin ang Brotherhood. Samantala, sinabi ng High Sparrow kay Margaery, na tila lubos ng naging bahagi ng pananampalataya, na kailangan niyang i-convert ang kanyang lola, o maaari itong mapahamak. Kinausap ni Margaery si Olenna at sinabihang umuwi na sa Highgarden. Nang tumanggi ito, palihim niyang iniabot ang isang papel na may sagisag ng kanilang angkan, hudyat na tapat pa rin siya sa kanilang pamilya. Dinala ni na Jaime at Bronn ang hukbo ng Lannister papuntang River Run at nadatnan sina Lothar at Black Walder na sinusubukang kumbansihin si Brynden na sumuko o papatayin nila si Edmure. Tinawag silang sinungaling ni Brynden at umalis ang dalawa na talunan. Agad napansin ni na Jaime at Bronn kung gaano kabadya ang kanilang siege at sila na ang kumuha ng pamumuno. Nakausap ni Jaime si Brynden nang sila lang. Pinanggako niyang ililigtas ang mga tauhan nito kung susuko siya, pero kaya raw ni Brynden maghintay ng 2 taon kung kinakailangan, isang bagay na hindi kayang gawin ni Jaime. Samantala, nakipagkita sina Jon, Sansa, at Davos kay Lady Lyanna Mormont ng Bear Island upang hingin ang suporta niya. Una, inakala nilang bata pa siya para rito, pero agad nilang napagtantong mas mature pa siya kaysa sa kanilang lahat. Tinanong niya kung tunay pa ba silang mga Stark, at tumanggi siyang magbigay ng tauhan para sa digmaan ng iba. Ipinaliwanag ni Davos na ginawa siyang tagapagsilbi ni Jon ni Jair Mormont dahil may nakita itong kakaiba sa kanya. Pareho nilang alam na ang tunay na digmaan ay hindi laban-laban ng mga pamilya, kundi laban ng mga buhay kontra sa mga patay. And make no mistake, my lady. The dead are coming. Pumayag si Lyanna na magpadala ng tauhan. Lahat ng 62 sa kanila. Oo, maliit lang talaga ang kanilang angkan. Sinubukan din ni Jon kausapin ang House Glover, pero tapat sila sa House Bolton at natawa pa ng marinig na karamihan ng puwersa ni Jon ay mga wildling. Sa kabuuan, malayo pa sila sa lakas ng isang hukbong kayang tumalo sa Boltons. Pero determinado pa rin si Jon na gamitin ang mga tauhang. Meron sila at umatake. Hindi pa rin kumbinsido si Sansa na sapat ito, kaya nagpadala siya ng Raven sa isang taong ayaw na sana niyang kausapin kailanman. Nag-book si Arya ng biyahe pauwi, pero natagpuan siya ng waif na suot ang mukha ng isang matandang babae at tinaga siya ng maraming beses. Tumalon si Arya mula sa tulay at nakatakas, pinaniniwala ng waif na patay na siya. Walang ibang mapagkakatiwalaan, pumunta si Arya kay Lady Crane para humingi ng tulong. Inalagaan siya nito at ginamo ang kanyang mga sugat. Tratong parang tunay na anak. Inimbitahan siya ni Lady Crane na sumama sa kanila papuntang Pentos at maging aktres, pero nagsalita si Arya tungkol sa kagustuhang pumunta sa kanlurang bahagi ng Westeros, isang lugar na hindi pa napupuntahan ni Newman. Nagising si Arya at natuklasang pinatay ng waif si Lady Crane sa napakasakit na paraan, sinasabing kung ginawa lang ni Arya ang trabaho niya, mabilis sana ang kamatayan nito. Hinabol siya ng waif. Sa pagtakbo ni Arya sa loob ng pamilihan, muling bamuka ang mga sugat niya. Nahuli siya ng waif sa isang sulok kung saan nakita niya si Needle.
Kumpiyansa ang Waif na mas mahusay siyang mandirigma, kaya pinatay ni Arya ang ilaw. Bumalik siya sa templo na dala ang mukha ng Waif at hinarap si Jaqen. Alam niyang inutusan siya nitong patayin. Sinabi niya rito na hindi siya, no one. Isa siyang Arya Stark ng Winterfell, at uuwi na siya. Natagpuan ni Sandor ang mga pumatay sa buong grupo, pero naroon na ang Brotherhood at nakabitin na ang mga ito. Ipinaliwanag niya kung bakit siya naroon, at pinayagan siya ang magbitay ng 2 sa 3. Gusto sana niyang paghiwa-hiwain ang mga ito. Inanyayahan siya ni Thoros at Beric na sumama sa kanila, sinasabing mas marami pa siyang maaaring maitulong kaysa sa nagawa niyang kasamaan. Dumating ang Faith Militant para dalhin si Cersei sa High Sparrow. Sobra na ang inis niya kaya tumanggi siyang sumama, pinili niya ang dahas. Brutal na pinatay ni Gregor ang isa sa kanila kaya napaatras ang iba. Inanunsyo ni Tommen na ipinagbabawal na ang trial by combat, isang malaking dagok kay Cersei dahil plano niyang gamitin si Gregor para lumaban para sa kanya. Habang umaalis si Varys upang maghanap ng mga barkong magagamit papuntang Westeros, nagdiwang sina Tyrion, Missandei, at Grey Worm sa lahat ng nagawa nilang pagpapaunlad sa Meereen. Sa pagkawala ni Daenerys, nag-inuman sila at nagbiruan. Habang nagbibiro pa sila, biglang naputol ang tawanan dahil sa malakas na tunog ng mga kampana. Iyon ang senyales na inaatake na ng mga masters ang lungsod. Sunod-sunod ang apoy na bumabagsak sa syudad, at napagtanto ni Tyrion na baka hindi talaga siya ang pinakamahusay na negosyador. Buti na lang, dumating si Daenerys sakay ni Drogon. Samantala, sina Brienne at Podrick ay nakarating sa Riverrun at dinala agad kay Jaime. Humanga si Jaime dahil nahanap niya si Sansa at sa dedikasyon niyang tuparin ang pangako niya kay Catelyn. Pareho nilang napagtanto na pareho silang naroon para sa hukbo ng Tully. Kaya iminungkahi ni Brienne na bigyan siya ng pagkakataong kumbansihin si Brynden na sumuko at pahintulutang makadaan sila papuntang Hilaga. Binigyan siya ni Jaime hanggang paglagas ng araw. Bago siya umalis, ibinalik niya kay Jaime ang espada, sinabing natupad na niya ang layunin nito. Pero sinabi ni Jaime na ibinigay niya iyon para panatilihin niya, hindi ibalik. Sa hindi malamang paraan, nakumbinsi ni Brienne si Brynden na basahin ang liham ni Sansa. Napaluha ito habang binabasa, sinasabing kamukha niya ang kanyang ina, ang pamangkin niyang si Catelyn. Pero tumanggi siyang isuko ang tahanan nila. Dahil dito, nagpadala ng uwak si Brienne kay Sansa para sabihing nabigo siya. Pagsapit ng gabi, pinayagan ni Jaime si Edmure na pumasok muli sa Riverrun. Habang tinatakot siyang papatayin ang anak niya kung hindi niya kukumbinsihin si Brynden na sumuko. Ngunit tumanggi si Brynden na papasukin siya, iniisip na bitag ito. Pero dahil si Edmure pa rin ang tunay na Lord of Riverrun, napilitan ang mga sundalo na sundin siya at ibinaba nila ang drawbridge. Inutusan ni Edmure ang kanyang mga tao na isuko ang Riverrun kay Jaime, arestuhin ang kanyang ama, at ibigay ito sa mga Frey. Habang tumatakas sina Brienne at Podrick, tinulungan sila ni Brynden, pero pinili niyang maiwan at lumaban, at doon siya namatay. Pinanood ni Jaime si Brienne na tumatakas, at hindi niya sinabi sa mga sundalo niya na hulihin sila, pinabayaan niya silang makaalis. Tinawag ni Daenerys ang mga masters para sa isang tigil putukan upang pag-usapan ang mga kondisyon ng pagsuko. Pero nang magsimula silang magsalita, ang hinihingi nila ay siya ang aalis sa Meereen, ipagbibili ang mga Unsullied, ibebenta si Missandei, at papatayin ang mga dragon. Nalito si Daenerys, dahil hindi siya pumunta roon para pag-usapan ang pagsuko niya, kundi ang pagsuko nila. Your reign is over. My reign has just begun. Biglang dumating si Drogon at sumakay si Daenerys. Kasama sina Rhaegal at Viserion. Inatake nila ang daan-daang barko. Dracarys. Habang pinapatay naman nina Daario at ng mga Dothraki ang Sons of the Harpy. Tumakas ang mga masters, at doon sinalubong nina Daenerys at Tyrion sina Theon at Yara, kasama ang mahigit 100 barko ng Iron Fleet. Inaalok nila ang kanilang mga barko para maglayag papuntang Westeros kapalit ng suporta ni Daenerys sa paghahabol ni Yara sa Iron Islands. Pumayag si Daenerys, pero kailangan nilang talikuran ang paraan ng pamumuhay nila na puno ng pagnanakaw.
At pumayag si Yara, at sa wakas ay nakuha na ulit ni Daenerys ang kanyang mga barko. Si Jon at ang maliit na hukbong na buo niya ay nagkampo sa parehong lugar kung saan nagkampo si Stannis bago niya sinalakay ang Winterfell. Hindi talaga nakakakatulog si Davos bago ang isang labanan, kaya naglakad-lakad siya at natagpuan ang natirang abo ng Pyre kung saan sinunog si Shireen. Nakita niya ang kahoy na USA na ibinigay niya rito. Ngayon ay sunog na sunog, at nalito siya, tinatanong ang sarili kung ano talaga ang nangyari kay Shireen. Kinabukasan, hinarap nila si Ramsay sa Battle of the Bastards, at malinaw na mas marami at mas malakas ang puwersa ni Ramsay para patayin silang lahat. Lumapit si Ramsay habang hila-hila si Rickon at pinalaya ito. Kinuha niya ang kanyang pana at sinabi kay Rickon na tumakbo papunta kay Jon. Sumakay si Jon at kumari pa para sagipin si Rickon habang bawat palaso ay papalapit ng papalapit dito. Pero bago pa man niya maabot si Rickon, napatay na ito. Dumiretso si Jon sa pag-atake, kaya napilitang ipautos ni Davos at Tormund sa lahat na sumugod na rin. Tinamaan ng mga mamamana ang kabayo ni Jon, at iniutos ni Ramsay sa kanyang mga kabalyero na sumugod habang nananatiling nakatayo si Jon mag-isa laban sa paparating na cavalry. Nagbanggaan ang dalawang cavalry at natagpuan ni Jon ang sarili niya sa gitna ng dagat ng mga kabayo at karumal-dumal na kaguluhan, habang mga palaso at katawan ay lumilipad sa paligid. Dumating si Tormund kasama ang mga wildling, pero pinalibutan sila ng hukbo ni Ramsay, idiniin sila sa pader na gawa sa patay na katawan at mga kabayo. Isa-isa silang pinapatay habang pilit nilang nilalabanan ang pagkubkob. Sobrang dami ng kalaban at pinangunahan ni Tormund ang pagsugod sa kabilang direksyon, aksidenteng natatapakan si Jon. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nakalaban si Jon palabas at nakahinga ng marinig ang tunog ng isang sungay mula sa malayo. Tumingin sila at isang hindi nakapansin na maliit na Jon ang napatay ni Tormund, habang sina Sansa at Littlefinger ay dumating kasama ang Knights of the Vale at hiniligtas sina Jon at ang iba pa. Balot ng putik at dugo, sina Jon, Tormund, at Wun ay hinabol ang tumatakbong si Ramsay. Umatras ito papasok sa Winterfell habang nilalagas ang kanyang hukbo. Si Wun, napan ng mga palaso, ginamit ang huling lakas para basagin ang gate, at si Ramsay ang nagbigay ng huling tira sa pamamagitan ng isang palaso sa kanyang mata. Nagpapakawala ng mga palaso si Ramsay kay Jon, pero nasasalo ito ng kalasag ni Jon hanggang sa makarating siya kay Ramsay at bugbugin ito ng todo. Tumigil lang siya nang makita niya si Sansa. Inalis nila ang mga bandera ng House Bolton at muling naging tahanan ng House Stark ang Winterfell. Inilibing nila si Rickon sa crypt, at nakamit ni Sansa ang kanyang paghihiganti kay Ramsay sa pamamagitan ng pagpapakain dito sa sarili nitong mga gutom na aso. Malaking araw ito at nagtipon ang lahat sa Sept of Baelor para saksihan ang paglilitis ni Loras at Cersei. Inamin ni Loras ang lahat ng kanyang kasalanan at nangakong iaalay ang kanyang buhay sa Seven, tinatalikuran ang pangalan niyang Tyrell. Sumali siya sa Faith Militant, kasunod ang paglilitis ni Cersei, at naghahanda si Tommen na umalis, ngunit hinaranggan siya ni Gregor sa pintuan, hindi pinapayagang lumabas. Mukhang hindi rin umalis si Cersei sa Red Keep, kaya ipinadala ng High Sparrow si Lancel para sunduin siya. Nagsisimula ng makaramdam si Marjorie na may mali, napapansin niyang lahat ng kaaway ni Cersei ay nasa iisang lugar. Habang palabas si Lancel, nakita niya ang isa sa mga little birds ni Pycelle na tumatakbo, at sinundan niya ito papunta sa isang silid sa ilalim ng Sept. Pinatay si Pycelle ng sarili niyang mga little birds ayon sa utos ng Reyna, at natuklasan naman ni Lancel na sa ilalim ng Sept ay nakahanda ang libo-libong bar isles ng wildfire na handang sumabog. Sinubukan ni Marjorie na lumabas kasama si Loras, pero huli na ang lahat. Sumiklab ang wildfire, pinatay ang lahat, kasama si Lancel, Marjorie, Loras, Mace, Kevan, at syempre, ang High Sparrow. Pinanood lang ito ni Cersei mula sa malayo, umiinom ng alak. Ikinulong niya si Anela magpakailanman, tinutupad ang pangako na siya ang huling mukhang makikita nito. Iniwan niya ito kay Gregor, sinasabing siya na ngayon ang Diyos nito. Shame. 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 Samantala, si Tommen ay tulala pa rin matapos masaksihan ang pagkamatay ng mga Sparrow at ng kanyang asawa. Inalis niya ang kanyang korona at tumalon mula sa bintana, nagpakamatay. Sa puntong ito, lahat ng anak ng Lannister ay patay na. Nakita ni Cersei ang bangkay niya.
Inutusan niya si Qyburn na sunugin ito at ilibing ang abo sa lugar kung saan nakatayo ang sept. Idineklara ni Cersei ang sarili bilang reyna ng Seven Kingdoms at si Qyburn naman ang ginawang Hand of the Queen. Dumating sina Sam at Gilly sa Old Town. Ipinakilala ni Sam ang sarili bilang bagong Maester in Training ng Castle Black. Ayon sa tala ng Citadel, si Jaehaer pa rin ang Lord Commander. Tinatawag nila itong normal na pagkakamali. Sa ngayon, pinayagan si Sam na gamitin ang library, at mas kamangha-mangha ito kaysa sa inaasahan niya. Hinarap ni Davos si Melisandre tungkol sa nangyari kay Shireen, at napilit siyang umamin na sinunog nila ito. Inamin niyang ginawa nila iyon dahil wala na silang ibang pagpipilian, umaasang magdadala iyon ng tagumpay. I was wrong. You were wrong. So many died because you were wrong. Hiniling ni Davos na ipapatay siya ni Jon dahil sa pagpatay, pero iginiit ni Melisandre na kakailanganin nila siya kapag dumating ang Night King. Hinayaan siya ni Jon na mabuhay, pero sinabi niyang kapag bumalik siya sa North, siya mismo ang papatay sa kanya. Sinabihan ni Sansa si Jon na may dumating na White Raven mula sa Citadel, ibig sabihin, dumating na ang winter. Well, Father always promised, didn't he? Kinausap ni Littlefinger si Sansa ng sila lang, sinasabing mas bagay sa kanya ang maging Warden of the North kaysa kay Jon. At alam naman daw nilang lahat kung ano ang nangyari noong huling beses na isang bastard ang ginawang Lord of Winterfell. Nakipag-alyansa si Olenna sa Martells para maghiganti laban sa mga Lannister. Sinabi ni Yara na may isa pang house na nais makiisa sa kanila. Dinala sila ni Varys at ibinunyag na ito ay House Targaryen. Dinala ni Benjen sina Bran at Mira hanggang sa pinakamalapit na kaya niya, dahil may sinaunang mahika ang wall. Umalis siya, sinasabing paparating ang digmaan at gagawin niya ang makakaya para lumaban para sa mga buhay. Hinawakan ni Bran ang weirwood tree at nakita ang natitirang bahagi ng alaala ni Ned habang inililigtas si Lyanna. Natagpuan niya si Lyanna na nakakapanganak lang kay Jon, pero nawalan na ng sobra-sobrang dugo. May bamulong siya kay Ned na hindi natin marinig, pero binalaan niya si Ned na huwag kailanman sabihin kanino man ang sinabi niya, dahil papatayin si Jon kapag nalaman. Pinapirma niya si Ned ng pangako, at nangako si Ned. Dumating na ang winter, ang pinakamalamig sa 1,000 taon, at dala ito ng mga patay. Nag-aaway ang mga banner ng North kung sino dapat ang mamuno at kung ano ang susunod na gagawin nila, hanggang sa magsalita si Lyanna Mormont, na si Jon dapat ang bagong Warden of the North. Jon Snow avenged the Red Wedding. He is the White Wolf, the king in the North. Sumang-ayon ang lahat, pati ang mga house na hindi sumama sa laban kontra Bolton. Idineklara nila si Jon bilang King in the North, kasabay ng sigawan na parang noong panahon ni Robb. Sinabihan ni Daenerys si Daario na manatili sa Meereen para bantayan ang kapayapaan. Alam niyang kung gusto niyang mamuno sa Westeros, kailangan niyang bumuo ng mga alyansa sa pamamagitan ng kasal, at magiging komplikasyon si Daario. Ayaw siyang iwan ni Daario, sinasabing wala siyang pakialam kung maging mistress niya si Daenerys basta't makasama lang siya. Pero desidido na si Daenerys, at hiling na lang ni Daario na sana magdala ng kaligayahan ang trono sa kanya. Nagpahayag si Daenerys kay Tyrion na natatakot siya sa pagsisimula ng kanilang paglalayag patungong Westeros. Binigyan siya ni Tyrion ng payapang payo, at binigyan naman siya ni Daenerys ng espesyal na karangalan, ginawa niya itong Hand of the Queen. Sa sobrang paggalang, lumuhad si Tyrion sa harap niya. Sa mga barkong ibinigay ni Theon at Yara, sa wakas ay naglayag si Daenerys papuntang Westeros kasama ang Dothraki, ang Unsullied, at ang 3 dragon niya. Ipinagdiriwang ni Walder ang muling pagsakop sa River Run kasama sina Jaime at ang Lannisters, habang si Edmure ay nakabalik ulit sa kulungan. Pagkatapos ng kasiyahan, nagdala ng pagkain ang isang babaeng taga-Silbi. Nagtaka si Walder kung nasaan ang mga anak niya, at sinabi ng babae na, nandito sila, sa meat pie na kinakain niya. Inalis ng babae ang mukha niya at lumitaw na si Arya pala iyon. Pinatay niya si Walder. Naipaghiganti na ang Red Wedding. May isa na lang natitirang kailangang tapusin. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.